At salamat sa Panginoon sapagkat ngayong umaga ay magpapatuloy tayo sa ating bagong serye tungkol pa rin sa ating team na missional life. At for many months, pinag-usapan natin yung missional aspect ng missional life. Ngayon pinag-usapan natin yung life aspect ng missional life. Hallelujah. Ano po? At napag-usapan po natin, una, yung gift of life. Everybody shout and say, gift of life. Na ang buhay ay regalo ng Panginoon. So dito, nagkapasalamat, binigyan siya ng Diyos ng regalo ng buhay. Pumalakpakan ng malakas. Praise the Lord. Hallelujah. Bagaman ikay may problema, mayroon ka mga pangangailangan, but you can never deny the fact that ikaw ay hiningahan ng Diyos. Si Adan ay hiningahan ng Diyos nung likhain mula sa dash. Kaya naging eternal being siya. Ano po? Kaya si Eva, dahil kinuha sa tadyang niya, eternal being din. Ikaw at ako ay nabubuo sa tiyan ng ating nanay at tayo eternal being din. Kaya po, hindi tayo mamamatay. Ano po? Hindi tayo mamamatay. Kaya lang dalawang bagay po yan. Yung spiritual death at saka physical death. Dapat pareho tayo hindi mamamatay physically and spiritually. Pero dahil sa kasalanan, ang tao na may matay na ng physically. Ano po? At spiritually. Ayun po. At paano namamatay spiritually? Pag sinabing death, separation. Sigaw nga natin separation. Humihiwalay ang katawan mo sa iyo. Hindi ang katawan mo, hindi ikaw yan. Tirahan mo lang yan. Kaya sinideclare na dead, ano po, sa hospital, dead on arrival, o kaya ay namatay na. Kasi humiwalay na yung tao doon sa kanyang katawan. Kaya death, ano po. Yun naman po spiritual death, mahihiwalay ka sa Diyos forever. Kaya spiritual death. At doon ka mapupunta sa impyerno. At natutunan natin na hindi relihiyon, hindi ritual, kundi hindi sariling gawa. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Para ikaw ay maligtas, kundi biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At salamat sapagkat tayo ngayon ay meron ng eternal life dahil kay Kristo. Hallelujah. Romans 6:23. Ang sabi po ay napakaliwanag na ano po, maliwanag po na tayo binigyan ng Diyos ng regalo. Ano po? At ito ay eternal life. For the wages of sin is death, impyerno. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kaya praise God. Dahil kay Kristo na mananahan sa puso mo, hindi ka na sa impyerno pupunta. Palagay ko, mas malakas ang palakpak dyan dapat. Praise God. Because you are eternal being, you will live forever with God when you die here. But if you have not accepted the Lord into your heart, regardless of your religion, you will live eternity in hell. Praise the Lord. Kaya hindi na tayo eternity in hell. Kaya meron tayong gift of life. Ngayon yun ang pinag-uusapan natin, yung gift of life na ito. Ano ba itong buhay na ito? Pinag-usapan natin last Sunday that one of the things that we learn ay yung pong ang buhay na ito ay binigay dahil may mission. Sabi nga natin, mission. Yung we should celebrate life no matter how problematic we may be, but we should celebrate the gift of life that God has given us. Why? Because that life and my life ay mayroong mission. Ano po? Kaya po, yan po ang ating pong topic ngayong umaga. Ano po? Yung katotohanan na ang buhay natin ay dapat ipagdiwang kasi may mission ang buhay natin. And there is one example ng isang tao na binigyan ng Diyos ng napakaliwanag na instruksyon tungkol sa kanyang life of mission. Ay wala iba kundi si Abraham. Ano po? Si Abraham sa Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Ano po? Ang sabi sa kanya sa verse 1, go to the land I will show you. Ano po? May mission. Hindi lang binigyan ng buhay si Abraham, kundi may mission siya na puntahan ang lupang pangako. Alam natin na ang lupang pangako is what we call in the Bible the land of milk and honey. This is a picture of heaven. Ano po? Yung magandang buhay. Sa John chapter 10 verse 10, ang sabi po, ano po? Na ang demonyo na parito para pumatay, para mangwasak, para guluhin ang buhay mo. Pero si Kristo ay naparito para bigyan ka ng buhay at masaganang buhay. Yun ang mission ni Abraham. Tahakin ang magandang plano ng Panginoon. Praise God. At yun ay yung buhay na hindi lang eternity, kundi fullness of life. Sigaw nyo nga, fullness of life. Pakilakasan po, fullness of life. I-full ninyo yung sigaw. 1, 2, ready, go. Yan, fullness of life. Ano po? At yan po ang sinabi sa John 10:10, I come that you might have life and might have it abundantly.
Yan ang plano ng Panginoon po. Ano po? Kaya po, yun po ang misyon ni Abraham na umalis siya sa kanyang kinalalagyan, puntahan niya yung mas magandang dako, to the land I will show you. Ikaw, nang isilang ka sa mundong ito, nais ng Diyos na tahakin mo ang isang tahakin patungo sa mas magandang buhay na nilaan ng Diyos sa buhay mo. Pumalakpak nga lahat na naniniwala. Kaya kung ano man yung nadatnan mo sa mundong ibabaw, yan ang starting point mo. Kaya sabi sa Hebrew chapter 12 verse 1, run the race that is set before you. Merong race na tinahak na nilagay ang Panginoon. Ano po? Let us run with perseverance the race marked out for us. The basic sentence is clear. Let us run the race marked out for us. Sa bawat isang tao na isinisilang, merong tahakin. Everybody should say tahakin. Na dapat niyang lakarat. Kaya you will understand Proverbs 22:6. Ang sabi po, train up a child in the way they should go. Sanayin mo ang bata kung sa landasin sa tahakin na dapat niyang daanan. Sapagkat kaya maraming hindi natatagumpay, hindi niya natatahak yung tahakin tinakdaan ng Panginoon. Start children off. In other version, train up a child in the way they should go. And even when they are old, they will not turn from it. So, the way they should go. May tahakin ng bawat tao. Kaya tayo mga magulang, sino ito magulang? Hindi magulang ang ugali, kundi magulang dahil may anak. Taas po kamay. Yeah, praise God. Palapakan nga natin ang mga magulang. Praise God. We can be parents by womb or we can be parents by heart. Ano po? Yung mga nag-a-adapt, you're also a parent. At yung mga hindi nag-a-adapt, may mga pamangkin na parang tinuturing niyang anak, you're also a parent. Ang tungkulin natin ay napakaliwanag na matahak ng anak mo yung landasin tinakda ng may likha sa kanya. Your child belongs to God. At siya ay merong race na dapat tahakan. Kaya ang tungkulin natin, hindi yung pangarap mo magawa ng anak mo. Hindi rin yung pangarap niya maabot niya. Kung hindi yung tinakda ng Diyos na landas sa kanyang pagtatagumpay, malakaran niya. Kaya kailangan natin ng training paano maging parent. Ano po? I was in Santa Rosa yesterday, then they asked me to talk about family. And one of the things I stress is that it's not just about your dream for your children. It's not also about the dream of your children. Though we need to teach our children to dream dreams. It's about the wonderful plan of God in the life of your children. Kaya yun ang paniwalaan mo. Sinasabi ng Bible. So ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, si Abraham, leave that place. Go to the land I will show you. And we know that that land is the land of milk and honey. May tahakin tayo. May mission tayo. Ang mission natin ay matahak natin yung mas magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to all of us. Si Jeremiah, ganyan din ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 1 verses 4 to 5. The word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Grabe po yun. Bago pa tayo nabuo sa tiyan ng nanay natin, sa sinapupunan ng nanay mo, kilala ka na ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ang galing mo ha. Di ba? Grabe. Di ba? Di ba kapag may mga sikat na tao, may mga tao makapangyarihan, ano po? Like this week, I was asked to co-chair and convener ng pag-unite ng mga iba't ibang mga pagkilos sa bansa tungkol po sa good governance. Ano po? The other week, I was asked to join the meeting and we were talking about how can we help this nation. And they talk about environment, they talk about many things, yung agriculture, they talk about this and that. I was quiet. And when they asked me, Obispo, ano masasabi niyo? Well, sabi ko, everything actually boils down to good governance. Kahit maganda gawin natin, kung ang paggugobyerno ng namamahala ay hindi maayos, hindi natin mamamaximize ang benefits niya. And so, there was an agreement to form a national conversation para lahat ng mga nag-e-effort for good governance magkatulong-tulong. Lo and behold, si Mayor Magalong will now be starting parallel effort na Mayors for Good Governance. Una, 3 lang yung pumirma. Ngayon, 15 na. And hopefully, mas marami pa na talagang magiging committed sa good governance. And good governance is regardless of political party. Basta committed tayo sa biblical good governance. Ano po yun? Number 1, restrain evil.
Pag may mali, kahit paborito mo pa yung politikong yan, hindi mo pagtatakpan. Pangalawa, isulong ang mabuti, yung magagandang proyekto na makatutulong sa bansa. And I am so privileged to be asked to become part of the steering or leader or co-convener, ano po. And para kaming we saw ourselves na parang maraming mga maliliit na sapa, tapos sa bandang dulo magkikita-kita. Ano po, and we are excited, ano po, yung mga Catholic groups who are also involved in pursuing good governance are joining us and express their willingness, at even the non-Christian Filipinos who are belong to other religion, ano po, who are doing some effort for good governance para maliliit na sapa makikita-kita hanggang sa isang malaking puwersa na sa Pilipinas posible na magkaroon ng mabuting governance. Not because I will run or any one of us will run, but because as an empowered Filipino citizen, we need to pursue good governance in this country. Kaya yung ating pong Asin at Ilaw movement was mentioned na effort na pangmasa para tumungo sa ganitong direksyon. Because we believe na may magandang plano ang Diyos sa bansang Pilipinas. Can you hear louder, amen? Kailangan ng mga Pilipino wag tutulog-tulog. Kailangan ng mga Pilipino wag loyal sa kanginang politiko. Dapat ang loyalty natin kay Jesus sapagkat siya ang ating pong sinusundan. We are followers of the Lord Jesus Christ. Lahat nga ng follower ng Panginoon, magsabi ng malakas na amen. Yun po ang katotohanan. And because of that, we are going to the track. Ano po? Ang direksyon ng Panginoon sa atin, ang misyon ng Diyos sa atin, ay bumuti ng bumuti ang buhay natin. Paganda ng paganda ang buhay. Ang gusto ng Panginoon, yung katabi mo, ay maging payaman ng payaman ng payaman. Ba, wala naniniwala? Ha? Nandiyan ba kayo? Ha? Yung mas malakas ng amen, mauunang yayamat. So kung ano man ang kalagayan mo ngayon, o ng bansa natin ngayon, ang gusto ng Diyos, umunlad, hindi yung lumulubog tayo. Yan po ang plano ng Panginoon. At yan ang plano ng Panginoon kay Abraham. So mahalaga po na maunawaan, that is our mission in life. That we will all become participants sa isang landasin ng ating buhay, ng ating pamilya, ng ating bansa, tungo sa mas mabuting kalagayan nito. Ano po? Kaya ang sabi nga ng Bible, hindi kayo buntot, kayo ay ulo. Yan ang ating paniniwala. Now, what can we learn from the calling of Abraham tungkol po dito sa life of mission? Ano po? Well, una, nilinaw ng Panginoon sa buhay ni Abraham na itong mission na ito ay merong complete package. Yan po una. Mission package. Alam nyo, kapag naghahanap ka ng trabaho o kaya ikukunin, lalo na ipinapirate na magagaling, at tinatanong, ano ang package? Ano po? Ano yung sabihin? Sige, kukunin ko itong tungkulin na yan, pero ano ang package? Ano ang benepisyo? Si Abraham merong mission package. Ano po? Ano mission package? Ang sabi, I will make you into a great nation. Hallelujah! Praise God. Ano po? Ano ibig sabihin niya? I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great. Letter A. First package is greatness. Everybody say greatness. Everybody say greatness. You are not a tail. You are the head. God wants you to become great. Hallelujah. Pumalakpak ka ang lahat na nag-amen. Yung anak mo, ang gusto ng Diyos sa kanya ay greatness. Hallelujah. Kaya gone are the days na yung matataas lang ang great, yun ang inasabi, ang ganda ng kanyang kinabukasan. Hindi na po. Kasi iba-iba pala talino ng tao eh. Meron mahusay sa grace, mahusay sa academics, pero may mahusay sa hindi academics. Ang mga kilalang mayayaman, ano po? Si Bill Gates, na-kick out sa paaralan. Pero naging napakayaman. So, wala na po yung ganun. Bagaman, mahalaga na pag-aralin ng bata. Importante yan. It's a basic responsibility of every parent. Give your children the best education. Pero hindi lang po dito. Kailangan kasama po ito. Pati yung ugali. Pero ang punto po natin, greatness is part of God's package for you and for me. Hallelujah. Ngayon, ang demonyo, ginugulo tayo. Sinasabi, wala ka mararating. Hindi totoo yun. Malayo ang mararating mo. Palang naniniwala. Tapikin mo nasa kanan mo, sabi, malayo mararating mo.
Lalo na kung magsisimula ka ng lumakad ngayon. So mga kapatid, mga minamahal, yan ang plano ng Diyos. Why is it that we are not able to reach that greatness in life? Yan ang mga pag-uusapan po natin. But what I'm saying, this gift of life, life of a mission, merong mission package. Una, greatness. There's no doubt about it. That is God's blueprint for you. Si Lord hindi siya natuwa kay Abraham na maganda naman ang buhay niya doon sa Ur. Pero sabi niya ang Panginoon, I have better plan for you. Sabi mo sa katabi mo, God has better plans for you. Yeah. Huwag ka makontento. May mas maganda pa na gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng anak mo. Kaya importante na maunawaan po natin po ito. Huwag yung parang lumalawig lang ang araw, lumalawig lang ang panahon, parang nagpapadaloy lang tayo. No. Seek that greatness that God has included in His plans for you. Pangalawa, sabi ni Lord, I will bless you. Hindi lang I will make you into a great nation. I will bless you. So meaning, blessings. Ibibigay ng Lord. Katulad na pag-usapan natin last Sunday, na bago pa nilikha ang tao, hinanda muna yung mga blessing na kailangan para pagdating ng tao, ready na. Manalig ka na hindi ka gustong pagkaitan ng Panginoon. Yan ang sabi po ng Book of Romans, that God did not spare His own Son, but He gave His life for us. Hallelujah. Kaya never ever doubt na ikaw ay gustong palain ng Panginoon. Totoo nga na ikaw ay financially in need. Totoo nga na ikaw ay may pangangailangan ng trabahong maganda. Totoo po yun. Pero that should never define, ladies and gentlemen, your mindset. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, pansamantala lang yan. Kaya kailangan daanan mo lang. At pag dinaanan mo, magugulat ka. Pwede mo maging tuntungan yan para mas maraming blessing ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. At pangatlo, sabi diyan, I will make your name great. So iba yung I will make you into a great nation. That's greatness. Dito naman, ang gusto kong sabihin, sabi po diyan, I will make your name great. It's about you as a person. Yan tinatawag nating legacy. Sigaw nga natin, legacy. Yung patay ka na, yung impact mo sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo, ng mga kamag-anak mo, nandun pa. Meron kang legacy. Iba yan sa inheritance. Yung inheritance, pinag-aawayan pa yun ng mga anak at mga apoy. Ano po? Pero yung legacy, wow, ano po? Kaya may mga pamilya ng mga mabubuting tao, mga philanthropos, philanthropic acts, may mga pamilya na sila ay mahusay ng mga guro at they have touched a lot of lives. Ano po? So mahalaga po yun. Ikaw at ako, ang buhay natin, ay intensyon ng Diyos na magkaroon ng marka sa mundong ibabaw. That you are not insignificant. God wants your life to become significant sa buhay ng mga tao sa paligid mo at sa bansang Pilipinas. Hallelujah. You can contribute. Kung sabihin, sino ba ako? Ako naman ay ganito lamang. Huwag mong minamaliit ang sarili mo. Sapagkat yan ang plano ng Panginoon. Hallelujah. Mission package. Ano po? Ano po yun? Greatness, blessings, ano man ang pangangailangan mo, ibibigay ni God yan. Ano po? At pangatlo, yung pong legacy. Pangalawa, mission demand. Hayat. Si Abraham, nilinaw ng Panginoon ang landasin mo ay pumunta sa mas magandang lugar. At nilinaw yung package. Pero teka muna, meron ding demand. Everybody, shout and say demand. Yung mga gustong maging honor at maging mag-aral na may flying colors, may demand yon. Ano po? They say no sa mga party dito, party doon. They say no sa pagka-Facebook at pagsa-social media because they need to study. They need to study. Ano po? Ganun din po. Merong demand. A lot of people would like the package, but they don't like the demand. That cannot be. That is a rule in life. Ang sabi po ng Galatians chapter 6, whatever a man soweth, he shall also reap. Kaya kung gusto mong umani ng maganda, magtanim ka. Magtanim ka. You have to welcome the demand. Hallelujah. Sa mga trabaho, marami gusto ng trabahong may magandang sweldo. Pero yung trabahong may magandang sweldo, may maliwanag na demand din. Hallelujah. May demand. Hindi pwedeng puro sarap.
merong demand. Ano yung demand? Ano po? Tingnan po natin. Verse 1. Go from your country, from your people, from your father's household, to the land I will show you. 3 things. Number 1, living your life with new priorities. You have to learn to live your life with new priorities. Ano sabi diyan? Go from your country to the land I will show you. Ano po? Go from your country to the land I will show you. To get to the land that God will show Abraham, he needs to go from his country. What does it mean? Well, it means, ladies and gentlemen, na meron na siyang bagong priority. Na kung dati priority niya yung kanyang yung kinalakhang lugar, yung kanyang kinalakhang mga environment, ngayon kailangan niya iwanan yon at meron siyang bagong priority, yung mas magandang lugar na inilalaan ng Diyos sa kanyang buhay. Marami ho sa atin, we want better condition, but ayaw nating magbitaw. Ayaw nating mag-release. You need to learn to release, ladies and gentlemen. Ano po? Yan din ang sabi po sa Hebrew chapter 12. Ano po? Sabi sa Hebrew chapter 12 verse 1 ulit. Tingnan natin. Verse 1 ulit. Yan naman sabi po doon. Ano po? Kailangan. We need to throw off everything. Throw off the sin and everything that entangles you. Kailangan may itatapon ka. Ang isang runner, para makarating sa finish line ng maaga, kailangan tanggalin niya yung kanyang mga bagahe. Marami sa ating gustong maabot yung finish line ng maayos, pero ayaw nating magbitaw ng mga bagahe ng buhay. Ladies and gentlemen, new priority is important. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Maliwanag, ano po? Ang sabi ng Panginoon, he who keeps his life shall lose it. But he who loses his life for my sake shall find it. Kapag ang priority mo yung sarili mo, lalo ka nawawalan. Pero ang pag-priority mo ay si Lord, yung kanyang best plan mailalapat sa buhay mo. Kapatid, kaibigan, hanggang ngayon ba, sarili mo pa rin ang priority mo? Kaya sabi po ni Apostle Paul sa Philippians 1:20, it is my eager expectation and hope, Philippians 1:20, that in no way I will not be ashamed, sabi niya. But ano sabi niya? That in this life, I may be able to glorify God. Ano po? I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now as always, Christ will be exalted in my body. It takes courage. It takes sufficient courage, so that your priority is that Christ will be exalted in your life. Hallelujah. Every time Nenet Tuazon invites me sa BSU, I cannot help but to thank God for her life. Ano po? That even in her practice, korte at sa kanyang pagiging dean ng university, ng ating College of Law sa ating university, talagang hindi siya nahihiya na talagang Christ-centered. Ano po? Kaya na-influensyahan na rin niya yung kanyang presidente. At yung presidente rin niya ay talaga, kaya pag ako'y naimbitahan doon, kaming tatlo yung magsasalita, ano po, mas marami pa silang verse na nakukote kaysa sa akin. So, palapakan nga natin ang Panginoon sa buhay. So, sa kanyang profesyon, at yung mga lawyer, kaya future lawyer, at saka yung mga nagiging lawyer, pinapaalalahanan niya na hindi pwede yabang. Hindi pwede yabang. At ang kanyang favorite verse ay yung Philippians 4:13. Ang sabi, I can do all things through Christ who strengthens me. Tanggalin nyo yabang para kayo pagpalain. Hindi lang nakapasa, tapos mayabang na. Bakit nakapasa, lawyer na kayo, tanggalin ang yabang. Sa Panginoon tayo umasa. Yun po ang kailangan. Ano po? Sufficient courage so that Christ will... New priority. Hanggang ngayon ba, ang priority mo yung sarili. Kaya masama ang loob ng mga tao sa Diyos eh. Kasi ang priority niya yung dream niya. Hanggang hindi niya nakukuha yung dream niya, masama ang loob niya kay God. Unahin mo si Lord. Tandaan mo, ibibigay ng Lord ang mga pangarap mo. Nandiyan ba kayo? Yan ang sabi sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. That's the demand. That's the demand of the package. Ano po? Of the mission. Ano po?
Living with new priority. When you accepted the Lord into your heart, yes, you are given the gift of eternal life. Yes, you are forgiven. Yes, you are now a child of God. And you have many benefits. And you can see that in our new lesson sa tahakin nurturing lessons natin. Ano po? Inisa-isa namin doon yung benefits. Pero kung minsan nakatingin ka lang sa benefits, ano po? Pero nakakalimutan mo na dahil tinanggap mo si Jesus, siya na dapat hari ng puso mo. Hindi na ikaw. New priority. New priority. Pangalawa, sa demand, yung leaving your comfort zone for God. Ano po? Leaving your comfort zone. Go from your people. Go from your people. Ibig sabihin, yan yung tinatawag nating separation anxiety. Di ba? Na tayo-tayo na lang, masaya tayo eh. Huwag tayong maghiwa-hiwalay. Ano po? Pero tutuwa tayo sa Panginoon sapagkat marami mga community of disciples na intindihan nila na hindi pwedeng barkada-barkadahan lang to. May mission tayo. Kaya kahit ayaw natin maghiwa-hiwalay, may kani-kanyang mission tayo na dapat abutin. So they live comfort. Kaya hindi ka taka-taka na marami ngayon na naaakay sa Panginoon because our people are willing to leave their comfort zone for the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, yan po ang ginawa ng Panginoon sa mga alagad. Matthew chapter 4 verse 18 to 20. And Jesus was walking beside the Sea of Galilee. He saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake. Busy sila sa trabaho. For they were fishermen. Ano sabi sa verse 19, Matthew chapter 4? Come, follow me. Jesus said, and I will send you out to fish for people. For people. Hallelujah. So busy sila. Pero sabi naman, come. God is giving them a new priority. Ano po? At ano sabi ng verse 20? At once. At once. Hindi delay. At once. They left their nets and followed Him. Hallelujah. Ayan din ang sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ang sabi ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Kaya hindi po pwede na doon ka sa comfort zone mo. You need to follow the instruction of the Lord Jesus who is in you. At ang instruction ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Siya ang priority. Ang instruction ng Panginoon, magpa-disciple tayo to someone who is following Jesus. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians 11:1, ang sabi diyan, follow me as I follow Christ. So we must follow those who are following Jesus. Kaya iyon po yung ating mga shepherds. Praise the Lord. Kaya if there is one thing, I really thank God. Yung ating lang mga BBS, ano po? We praise God. Katakot-takot na mga bata. Yung ating na i-expose sa salita ng Panginoon. Ano po? And this week nga, ano po? Meron tayo, grabe. Sa, ano ba to? Kailan? Hindi lawa yun. Langka. Ang lakas pa, lawa. Langka, darling. Ano? So, langka. Sabi ni Blessy, ilang po ang inaasahan niyo? Siguro mga 35. Sabi, 100 na bata. Ay, sorry po. 130 daw, sabi na asawa ko. 130. So, nung una, 100. Ngayon, 130. Palapakan nga natin ang Panginoon. Tapos nalaman sa bundukat, sa ating house church doon, ano po, sa Tuason na residence doon at area, ano po, nagkaroon din doon, ano po, sabay sila. Nalaman nila last week na nagkaroon tayo BBS, sila ngayon ay humabol sa sabay-sabay po, ano po, so sa bundukat. Ang dami din mga bata. Si Brother Boy, Sister Nenet, even bless those children who attended ng school supplies. Praise the Lord. Palapakan nga natin ng Panginoon yung ginagamit yung blessing na binigay para mapagpala. At marami pa. Ano po, hindi ko maisa-isa na-announce na kanina. Ano po. At importante po. Ano po. Ayan, Bilya Samantha. Praise the Lord. Mabuti, meron akong sekretary dito. Bilya Samantha. Ano po. Ano ba, darling? Tatlo lang. Ano po. So, pero siyempre, sa Tambubong, nalimutan mo yun, ano? Tambubong at saka doon sa Pulong Buhangin at doon sa Mahabang Parang. Naku, praise God. At we thank God sapagkat yung program na ginawa ni Sister
Alicia, formerly called Blessy, ay nagagamit sa iba't ibang lugar. At this week ay magsisimula ang Coron, Palawan at ang iba pang mga lugar natin. Praise the Lord. Why? Because these people has learned not only to believe the package, but also to answer to the demand of the package in the mission. At may uncomfortable kaya yun, na yung lugar mo nagugulo dahil may mga nire-reach out ka, may mga uncomfortable yun. But our people are willing to leave their comfort zone for the sake of the ministry. At yan din ang sinabi sa Philippians 4:15-17. Sabi po ni Apostle Paul, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, and not one church shared with me in the matter of giving and receiving. We used this last Sunday, except you. So yung mga taga-Philippians lang ang patuloy na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire your gift, but what I desire is that more to be credited to your account. So, sinasabi ni Apostle Paul, it is also a part ng willingness to leave the comfort zone. Yung bang resources na meron ka, handa mong ipagamit. Handa mong ipagamit. Space ng lugar mo, at yun nga, pati school supplies, willing, Kaya po yung pong matter of giving and receiving, hindi para sa Diyos yan o sa gawain ng Diyos para sa sarili natin. Sabi doon, tuwing nagbibigay ka, it is to your credit. Hallelujah. Kaya yung pong issue ng returning of tithes, giving of offering, sacrificial giving, this is not for anyone else but for you and for me. Now, hubog tayo to learn to leave our comfort zone. And God is taking note of that. At ang Diyos nagbabalik ng higit pa sa iyong hinaasahan. Can I hear another amen? Praise the Lord. And let us see, leaning on God's surprises. Ang sabi diyan, to the land, sabi po diyan, yun po yung kanina, so to the land, I will show you. Alam niyo, mas madali sana kung sasabihin na, to the land, tapos ibigay yung address. Mas masarap yung sumunod kay Abraham. Pero ang hirap kay Abraham na aalis siya sa lugar niya, pupunta siya sa sinasabing mas magandang lugar, pero yung lugar na yun, hindi pa niya alam kung saan. Ang hirap kaya nun? Nandiyan ba kayo? Ang hirap kaya nun? Saan po? Sabi ni Lord, surprise. Diba? Sometimes, we want, Lord, bless mo naman ako. Ano ba ang gagawin ko? Gusto mo na agad detalye. Pero sabi ng Lord, surprise. And when God gives surprise, bonggang-bongga. Pumalakpak nga ang lahat na nag-amen. Kaya sabi ng Hebrew chapter 11, verse 6, Hebrew 11:6, without faith, nobody can please God. Kaya you need to make a step of faith, and there will be better and greater surprise from our God. Hallelujah. So yun po, yung God's surprises. Ano yung sabihin ng God's surprises? Yan yung sinasabi sa Ephesians chapter 3, verse 20. That God is able, Ephesians 3:20, to do exceedingly, abundantly, beyond what we can ever ask, beyond what we can ever think. Grabe. So kaya surprise. Higit pa sa gusto mo mangyari. Kaya lang, you need to learn to follow the mission. You need to learn to obey. Ang problema sa atin, sigurista tayo. Saan po? Saan ang address? Diba? Kaya nga, yung Waze, patok na patok Kasi, address? Ba, tuturo ka na ni Waze, di ba? Kaya lang, maraming pagkakataon, nanliligaw na rin si Waze, di ba? Pero, di ba, nung first time akong gumamit ng GPS sa US, tuwa ako, talagang accurate Accurate Prepare to take right turn. Prepare to take, pagka lumampas, sabihin, lumampas ka na, U-turn ulit. Hindi, wala naman. Magbibigay siya ng alternative. Ang galing. Tuwan-tuwa kami mag-asawa when we use that sa US. Later on, nagkaroon na ng Waze tayo. So, nagbibigay na, kasi direkta, alam mo na agad, nakalagay pa ETA. Alam niyo ETA? ETA, hindi niyo po alam.
estimated time of arrival. Bibigay sa anyways. Kaya masasabi mo sa pupuntahan mo, oh, ang ETA ko ganito. Kaya ang ganda eh. Ano po? Kaso si Abraham walang ganun. Hindi niya alam kung saan address eh. Ang sabi ng Lord, leave your comfort zone and I will have more surprises for you. Are you willing to leave your comfort zone for the Lord? Diba? Hindi komportabling magsimba. Hindi komportabling dumalo sa gawain. But you're willing to do it. And be ready for God's surprises. Those who are ready, pumalakpang ako ng malakas. Diba? Uncomfortable na. Pag umaga ng Sunday, bibihisa mo yung anak mo, bibihisa mo yung apo mo, di ba? Kaya salamat tayo sa mga bata. Alam niyo ba, marami mga bata na narito ngayon, yung iba umiiyak kasi hindi sila naisama. Sapagkat dahil sabi natin, kailangan may kasamang guardian kasi mamamasai, ipeperi natin, nandiyan pineri sila. Pag walang guardian, may responsibility tayo. Ano po? At dito maya-maya, meron tayong graduation, pabigyan natin sila ng pagkain, ano po. At talagang sabi nila, paano kami, wala yung parents namin. So yung mga parents nila, ayaw maabala. Kaya ako, blessed na blessed ako sa mga maraming magulang na bumupunta rito, dala-dala yung kanilang anak. Ano yan eh? It's a challenge to comfort zone. Ang sarap kaya matulog pag Sunday, di ba? Pero maaga kang gigising para ikaw ay that's part and parcel of the willingness to leave your comfort zone. Hallelujah. At hindi lang po yun. Ano po? Pangatlo at panghuli. Ano po? So, yung leaning on God's surprises will require you and me to leave our comfort zone. Pangatlo at panghuli. Verse 2. And I and you will be a blessing. Verse 3. All people on earth will be blessed through you. Ayan. Praise the Lord. Ano po? Ano yan? Mission rational. Mission rational. Ano yung sabihin ng rational? Alam nyo, ang Diyos, yung faith natin is based on truth and facts. Hindi to live in the dark, bahala na. Hindi po yun faith. Yung faith po, may sinabi si God, susundin natin. At siya na ang bahala sa atin. So, it's always based on truth. Truth. Ano po? Kaya hindi lang yan na live in the dark na tinatawag. Hindi ho faith yun. Ano po, hindi faith. Ang faith po is the Lord says so, and so I obey. Yun po. Hindi mo alam kung ano mangyayari, pero you obey. Kaya that is faith. Ano po? Maliwanag po mga kapatid, na yung rationale is there. Rationale, yung reason, yung dahilan. Ano po? At ito ay napakaganda. What are the mission rational? Letter A. Letter A. Tingnan po natin. Ang sabi po dyan, importante na si Abraham ay merong life of mission. Ang unang rational, kaya ang buhay niya ay buhay na pag-mission sapagkat nais ng Diyos na ang bawat handa sa blessing ay maging willing vessel. Ayan, willing vessel. If you are ready for the blessing and if you want more blessing, the first rationale ng blessing ay yung willing kang maging vessel. Willing ka maging daluyan. Meaning, pag nakakuha, ayaw mo ng pakawalan, hindi ka nabibigyan panigan. Pero kung willing kang, bawat blessing mo, alam mo, you are just a channel of blessing. Huwag mong sarilinin. Huwag mong solohin. Hallelujah. Mga kapatid, are you ready? Are you ready for more blessing? Lahat ng ready for more blessing, bigaw ng amen. And if we are ready, we need to remain, willing vessel. Yan sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 10. Sabi niya, merong treasure. We are just like a jar of clay. So the apostle Paul pictured themselves bilang mga apostle as a jar of clay. What is important ay yung nakalagay sa jar. At yun ang ebanghelyo ni Kristo. Ano po? Ang ganda po ng talatang yan. Verses 7 to 10. But we have this treasure in jars of clay to show
that this all-surpassing power is from God and not from us. Tingnan nyo ito. Naranasan natin ito. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Gusto nyo ba yun? Grabe, ano po? Perplexed, but not in despair. Gusto nyo ba yun? Sabihin, hindi tayo exempted sa mga karanasan na yan. Ano po? Pero dahil sa tayo ay like a treasure, that we have a treasure in a jar, we are like a jar of clay, na sa atin si Kristo, kakayanin natin ang anumang problema sa buhay. Kakayanin natin ang anumang pagsubok sa buhay. Why? Because we know na ito'y bahagi ng paghahanda ng Diyos sa atin para maging maayos tayong vessel. Yung pong mga banga. Inaayos po yun eh. Inaayos. Para umakma saan siya gagamitin. Hinuhubog tayo ng Panginoon. At sabi yan, but we have, sabi sa susunod na talata, verse 8, verse 9, persecuted. Naranasan nyo ba yan? Nape-persecute kayo? But not abandoned. Struck down. But, pakibasa, not destroyed. We always carry around in our body the death of Christ, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Mga kapatid, are you willing to become a willing vessel? Letter B, we need to become willing missionaries. Ano po? Ano yung sabihin? Sabi po ng talata, ano po? Maliwanag po. All people on earth will be blessed through you. Meaning, God would like to bless specific people through you. Ngayon, are you willing? When God says so, i-bless mo yan. Di ba? Maraming ganun tayong karanasan na during offering, naku, sabi niya, ito na lang pera ko. Pero nag-ngusap ang Holy Spirit, ibigay mo yan. Paano ako mo masahe? Kayo ba yan? Ibigay mo. Anong ibigay? Problema niya, paano siya uuwi? Pagbaba niya, merong kapatiran, uwi ka na ba? Tara, sabay ka na. Air condition pa, nasakyan. At nang matindi, pagbaba niya ng bahay, inabutan siya ng pagpapala. Higit pa sa binigay niya sa offering. Palapakan niya natin ang Panginoon. Hindi mo ma-outgive ang Panginoon. Ano po? Meaning, mga kapatid, gusto ng Diyos na ikaw ay maging, daluyan ng pagkapala. Missionaries, You do missions to bless other people. Hallelujah. Yan ang sabi sa Acts chapter 1 verse 8. Na tayo ay mga patotoo, mga saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria. And you will remember, dito sa slide ito, yung ating mga high five. Yung mga tao sa buhay natin na gusto ng Panginoon na ating maabot. Acts 1:8. Na yung ating Samaria, yung ating Jerusalem, yung ating Judea, ewan ko kung nahabol yung kanina. But anyway, because of lack of time, letter C, we must become willing instrument. Willing instrument through you. So hindi lang yung blessing mo, magiging blessing sa iba at may particular people. Kaya ito po, maliwanag, linawin natin to. Galing kay Abraham ang bayang Israel. You must understand na sa bayang Israel galing si Jesus. But don't be misled. Na ang bayang Israel ay importante sa Diyos kung paano importante ang bawat bansa. Equal importance. Kaya may mahalagang importansya ang Israel dahil siya naging instrumento. Pero we Filipinos are equally important sa Jews. I will bless all the nations. I will bless you, the Israel. And through you, I will bless all the nations. So all the nations are blessed. Kaya pagdating sa Revelation, sabi ni Apostle John, I saw nations. Iba-ibang bansa. Pare-pareho lang, equal. Ano po? We want to go to Israel because we want to walk where Jesus walked. But Israel is not necessarily superior than any other country. Even though Israel has been blessed with intelligence, magagaling. Kaya dyan galing si Jesus eh. Talaga hong, when I was in college, I was tasked by my professor to do
a study on the Arab-Israeli conflict, I was amazed how good they are. Yung mga armas na galing sa ibang bansa na pinabibili sa kanila, na i-convert nila na mas mahusay. Kaya hindi sila matalo-talo. Not because they are so special than other country, but because they are really gifted. Ang gagaling. Marami magagaling sa buong mundo, galing sa panahon na naghihirap ang Israelita at pinersecute ng mga Nazi, etc. But again, they are given the special giftings in the Lord, but they are not necessarily superior than any other country. I will bless you, the Israel, and through you, I will bless all the nation of the earth. Ayan po. Kaya wala hong superiority. Ano po? Kaya ikaw, kung binibless ka ni Lord, don't feel superior. Kaya dapat through you. Meaning, ikaw mismo willing instrument. Willing kang magpahubog. Sa gitna ng tagumpay, sa gitna ng pagsubok, may hinuhubog ang Diyos sa pagkatao mo. Ang tanong, are you willing na pahubog ang pagkatao mo sa Panginoon? Praise the Lord. Kaya sabi sa Hebrew 12:1, balikan natin. Hebrew chapter 12 verse 1, this is very important. Ano po ang sabi po sa Hebrew chapter 12 verse 1? Paantayin natin. Ano po yan? Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us, ito po yan, ang basic sentence, let us, let us run with the race marked out for us. So what are the things that we need to learn about running the race that is marked before us? You need to learn to, throw off dalawang bagay. Una, everything that hinders. Pangalawa, every sin that hinders. Tatapon, Kaya, sa pinagdadaan ng pagsubok, may tinatanggal si God sa iyo. Sa tagumpay na dinadanasan mo, meron ding hinuhubog ang Lord sa iyo. Sa katotohanan, mas maraming hinuhubog ang Diyos sa mga taong pinagtatagumpay niya. Sa mga taong dumadaan sa pagsubok, talagang wala kang magagawa, willing ka kadalasan. Pero pag nasa tagumpay ka na, kung minsan nalalasing ka sa tagumpay, you are no longer willing to be molded into the likeness of Jesus. Mga kapatid, your life is a life of mission. At ano yung mission? Pahubog mo ang pagkatao mo sa Diyos, sa wangis ni Kristo. At dahil dyan, you can celebrate the gift of life. Let us pray. Panginoon, salamat po yung mga salita.